Ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng pananahan ng mahal na ina sa ating piling, ang Inang Soledad. At naitawid natin ang ating karakol sa makakasaysayang pamamaraan. At isigit na natutuwa po ako, maraming mga nakatatanday na kasama sa karakol sa taong ito. Kaya isa sa mga significant moment, we have our elders joining us in this karakol this year. And that is something significant and we need to celebrate. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. May pinunta kay Jesus. Nakita niya sa templong nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati ang mga baka tupa. Isinabog niya ang salapi ng namamalit at pinagtataob ang kanilang hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng mga kalapati, "Alisin niyo riyan ang mga ito. Huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinabi sa kautusan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tugon ni Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na Inang Soledad, ang ating paksa ay pananahan. 80 taon na pananahan ng Inang Soledad sa simbahan ni San Roque. At ang okasyon din naman sa buong simbahan, sa linggong ito ay pagdiriwang ng simbahang Laterano sa Roma, kung saan ito ang itinuturing katedral ng Santo Papa doon sa Roma bilang obispo. At tinagurian na itong Lateran Church sa Rome ang ina ng lahat ng simbahan. Kaya po habang ako'y naghahanda, look how providential it is na yung tema nating pananahan ng Inang Soledad ay tumutugon din sa okasyon at selebrasyon ng linggong ito sa pagbibigay halaga natin sa ina ng lahat ng simbahan sa buong daigdig, ang simbahang Laterano sa Roma. Kaya ang mga pagbasa natin tumutuhog sa 2 okasyon, ang kapistahan ng Inang Soledad at ang kapistahan na pinagdiriwang sa bawat simbahan ngayong linggong ito. Hayaan nating mangusap ang salita ng Diyos para palalimin pa ang paksa at tema na ating pinagninilayan. Inaanyayahan po tayo ng Ebanghelyo na ang paglilinis ni Jesus sa templo ay hindi lamang para pag-apuyin ang kanyang galit, sapagkat ginagawa nilang palengke ang tahanan ng Diyos. But what Jesus would like to imply is to allow ourselves to be claimed once again by our God. Angkinin muli tayo ng Diyos bilang kanyang mga tahanan. At yun ang sinabi ni Jesus, "Huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking ama."
So hindi ito galit, kundi pakiusap. Panumbalikin natin ang katotohanan. Ang bawat isa sa atin noong tayo'y bininyagan ay naging mga anak ng Diyos. Nais ni Jesus na ipaunawa sa ating lahat, tayo ay tahanan ng Diyos. Tayo ay templo ng Diyos. Ano ang kanyang babala? Huwag nating gawing palengke ang ating sarili. Huwag nating gawing palengke ang ating puso. Huwag tayong mga palengkero, bagkos maging tapat tayo sa Diyos na umaangkin sa ating pagkatao. At yun ang unang pakiusap. Can we allow God to reclaim us once again as His dwelling place? Kaya magandang pagsusuri ito sa ating sarili. Sino ang nananahan sa ating pagkatao? Ito ba'y ang pag-iimbot? Ito ba'y ang inggit? Paghihiganti? Sama ng loob? Panlalamang sa kapwa? Pagmaliliit sa iba? Kapag ganyan ang ginagawa natin sa ating pagkatao, wala tayong pagkakaiba sa palengke. Dinudungisan natin ang ating dangal bilang mga anak ng Diyos. Can we allow God to claim us once again as His home and allow our heart and our mind to be truly the dwelling place of God, wherein He could reside, and allow ourselves to be guided by God every step of our way? Paano natin matutuklasan na ang Diyos ang nananahan sa ating puso? Sa unang pagbasa ating narinig mula kay Propeta Ezekiel na dumadaloy mula sa templo ang munting tubig, at ang tubig na madaluyan nito kahit na ang maalat na karagatan ay nagiging banayad, at ang mga patay na puno o halaman ay nagkakaroon ng buhay at namumunga ng sagana. A person who is a dwelling place of God becomes a life-giving one. And that is a good indicator when we allow God to dwell in our lives. Tayo ay pinagmumulan ng galak, sigla, at buhay. Yun pala ang katangian kapag dumadaloy sa atin ang batis na nagmumula sa templo ng Diyos patungo sa ating kalooban, at kung saan mang panig tayo ng daigdig makarating, tayo nagbibigay ng sigla, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng galak, nagbibigay ng buhay sa bawat isa. When we allow God to dwell in us, we become a life-giving person. Pero kapag tayo nakikita ng iba at ang tingin lagi natin negatibo, mga kahingaan, kapalpakan, kasamaan ang ikinakalat natin sa sandaigdigan, kapag ang kasinungalingan ang bitbit lagi ng ating kalooban, we are not source of life. We become source of damnation. Hindi tayo pinagmumula ng buhay. Tayo'y tagapagpalaganap ng dilim at kamatayan. Tanda na hindi nananahan ang Diyos sa ating katauhan. Let us evaluate. Am I a life-giving person? Or am I a bearer of darkness, confusion,
conflict among each other people. At kapag ganyan ang bitbit natin sa mga taong nakakasalamuha natin, tanda na ang Diyos ay hindi nakapananahan sa ating buhay. Ang mahal na Inang Soledad sa 80 taon na pagtigil niya sa ating parokya, batid natin kung paano siya nagiging hugutan natin ng inspirasyon at buhay. A lot of story why we become devotees of Our Lady is no other than she became source of our hope, of our inspiration. We become at peace in the midst of all the disaster, of all the crisis that comes along our way. We are at home to Mary, Inang Soledad, sapagkat sa panahon na tayo natutuliro, nahihirapan, napapagod at lupaypay, na parang walang nangyayari sa ating pagpapagal, there is a lifeline in her who became the source of our strength, carrying all the burden and uncertainty in life, knowing that Mary, Inang Soledad, become the powerhouse of our life. Sapagkat tulad niya, ang Diyos nananahan sa Kanya. At dahil nananahan ang Diyos sa Kanya, sa pagdulog natin at paglapit sa Inang Soledad, nakasusumpong tayo ng lakas, buhay at pag-asa. Kaya pasalamatan nun natin ng Diyos, sapagkat tayong mga taga-Cavite mapalad, nananahan dito sa ating piling ang Inang Soledad. Si Jesus ay nananahan sa kanyang sinapupunan. Hinahamon din tayo ng Inang Soledad. Nananahan ba tayo sa kanyang anak? O may ibang mga nananahan sa ating puso na nagiging balakid para tayo pagsimulan ng buhay, pag-asa, at gayon din naman mabuting kinabukasan. Kaya nawa ang tema at paksa natin sa kapistahang ito ay tunay na humamon sa atin. Hayaan nating ang Diyos ang kininmuli niya tayo, at sa kanyang pag-angkin sa bawat isa atin, tayo naway maging bukal ng buhay, pag-asa at sigla, sapagkat tulad ng mahal na ina, sa kanya tayo humuhugot ng lakas at pag-asa para patuloy na maging tapat na mga lingkod ng Diyos at maging lingkod din ng buong kabatihan at pagsumikap at pagpapagal na mapakalaganap ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Tunay nawa ang mahal na ina ay makapanahan sa atin araw-araw. So muli po, sa gitna ng mga kalamidad na ating nasasaksihan at haharapin pa, tunay na ang pangahawakan natin ay pagnanalangin. At yan naman ang pinanghawakan din ng mahal na ina, Inang Soledad. Sa gitna ng kawalan ng katiyakan ng kanyang buhay, tanging sa Diyos siya kumapit at nagpaubaya. Maging ang kwento at kasaysayan ng Inang Soledad, natagpo ang palutang-lutang sa karagatan. May tahanan pero nagiba sa gitna ng digmaan, kaya napauwi dito sa San Roque. Nasa San Roque na, anong nangyari? Nanakaw. Pero nakabalik muli. Look at the uncertainty that Inang Soledad experienced, and she remained. Patuloy siyang nananahan sa Diyos at sa ating piling. Kaya kung tayo man ay may mga ganong karanasan, can we allow God to dwell in us and we dwell in Him? And a good sign that God dwells in us, we become a life-giving person.
Kapag po kamatayan ang ikinakalat natin sa daigdig, hindi tayo nananahan sa Diyos at hindi rin siya makapanahan sa atin. Tulad ng mahal na inang Soledad, wala ring katiyakan ang inabot ng kanyang buhay sa daigdig. Pero tanging Diyos ang pinanahan niya at pinanghawakan sa buhay. Haharap na naman po tayo sa bagyo. Di natin alam. Pero alam nating may ina tayo na dumadalangin sa atin para tayo iligtas at pahinain ang bagyong ito sa pagdaan dito sa Luzon at sa ating lugar. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang poong may kapal ng langit at lupa'y tumipon sa inyo sa pagtatalaga ng tahanang ito sa ngalan niyang dakila ay maggawad nawa sa inyo na nag-uumapaw niyang pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Gawin nawa niya kayong maging kanyang tahanan na pinanahanahanan ng Espiritong Banal na tipunin sa mga nagkahiwa-hiwalay at kay Kristo ay pinag-iisa ang tanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa kayong dinalisay upang panahanan ng poong may kapal ay magkamit ng maligayang pamana kailanman sa tanan ng mga banal ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng dakilang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin sa ang hapag ng Eucharistia, humayo kayo't ang Diyos at kapwa'y mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Happy Fiesta po sa lahat.